Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 31, 2025. Darito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Philippine Navy itinangging hawak ng Philippine Marine si Orly Guteza. DPWH tiwalang sa kulungan magpapasko ang kontraktor na si Sara Diskaya at mga dating opisyal ng ahensya na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Inflation rate sa bansa sa buwan ng Oktubre posibleng lumampas sa 2% ayon sa BSP. Pilipinas magbubukas ng konsulado sa Busan, South Korea sa susunod na taon. DILG, hinimo ka mga LGU na magsagawa ng infrastructure audit sa mga pampubliko at pribadong gusali bilang pag-iingat sa pagtama ng malalakas na lindol. DMW kinumpirma ang pagkasawi ng isang Filipino seafarer na sakay na isang cruise ship. Sa atin namang Metro News, 482 billion pesos na halaga ng mga peking branded na damit na sabat ng BOC sa Port of Manila. Sa ating Science and Technology News, sa paggamit ng teknolohiya, magpapalakas sa pagsisikap ng gobyerno na labanan ang katiwalian sa mga infrastructure projects sa bansa. Sa atin naman Lifestyle News, sa siyam na restaurants mula sa Pilipinas nakakuha ng Michelin Star rating. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa US Singles Chart ang 1964 song na ito ng grupong The Supremes. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, lumang public toilet sa England ginawang hotel. Ang ating po oras, 6:36 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinabulaanan ng Philippine Navy na nasa kustodiya ng Philippine Marine Corps si Orly Guteza ang nagpakilalang tagapagdala umano ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, walang kinalaman ng PMC sa mga usapin na may kinalaman kay Guteza. Gate pa nito noong 2020 pa nagretiro si Guteza at wala na sa ilalim ng administratibong kapangyarihan ng Marine Corps. Samantala umalma naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa umano'y panluloko sa tunay na kinaroroonan ni Guteza. Ayon kay Lacson, kasinungalingan ng pahayag ni dating Congressman Michael Defensor na nasa kusudiya ng Philippine Marine si Guteza dahil kinumpirma mismo sa kanya ni Marine Commandant Major General Vincent Blanco III na hindi kailanman napasa ilalim sa kanilang kustudiya si Guteza. Bunso dito, napatanong si Lacson kung hanggang saan naabot ang panlulokong ito dahil bukod sa pagsisinungaling sa kustudiya ni Guteza, una nang napag-alaman mula sa Manila Regional Trial Court na hindi tugma ang pirma sa affidavit ni Guteza sa tunay na pirma ng abogadong nakanotaryo sa isinumiti niyang dokumento. 774 Balita Ngayon. Tiwala si DPWH Secretary Vince Dizon na sa kulungan magpapasko ang 25 individual na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ay kasunod ng naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na bago o sa mismong November 25 ngayong taon, masasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan ang mga sangkot sa anomalya. Sinabi ni Dizon na kabilang sa mga inirekomenda nilang kasuhan ay sina former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara,
former Assistant District Engineer Bryce Hernandez at ang kontraktor na si Sara Diskaya. Sangkot umano mga ito sa maanumalyang flood control projects sa Malolos, Hagonoy, Baliwag, Bulacan at Kalumpit sa probinsya ng Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Inihag pa ni Dizon na non-bailable ang mga isasampang kaso kaya tiyak na sa kulungan magpapasko ang mga sangkot na individual. Samantala, pamamahala ng Department of Agriculture sa programang Farm to Market Roads nakababahala ayon sa mga magsasaka. Gina Mape sa report. Nababahala ang mga magsasaka sa naging desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin sa DPWH ang programang Farm to Market Roads at ilipat na sa Department of Agriculture simula 2026 na may pondong 16 na bilyong piso. Sinabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP ang naturang desisyon ng Pangulong BBM ay posibleng magresulta sa recycling ng korupsyon at magpapatuloy lamang ang katiwalian at palpak na paggamit ng pondo para sa mga magsasaka at agrikultura. Ayon kay KMP Chairperson Danilo Ramos, hindi solusyon ang paglilipat ng Farm to Market Road Program mula sa DPWH patungo sa Department of Agriculture dahil pareho lamang ang mga ahensya ito na may matagal ng record ng katiwalian. Anya, kung ang DPWH ang bastyon ng korupsyon, ang Department of Agriculture naman ay may mahabang listahan ng mga anomalya. Mula sa fertilizer fund scam hanggang sa smuggling at pandalambong sa National Food Authority na may parehong resulta, pera ng magsasaka at agrikultura na uuwi sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Para sa mga magsasaka, ang solusyon ay hindi basta paglipat ng ahensya, kundi ang pagtatatag ng mekanismong nagbibigay ng aktibong partisipasyon ng mga komunidad at mga organisasyon ng mga magsasaka sa pagplano, pagpapatupad at pagmonitor ng mga Farm to Market Road project. Dagdag pa ng grupo, ang mga proyektong Farm to Market Road ay dapat tunay na maglilingkod sa mga magsasaka, hindi maging gatasan ng mga politiko at kontraktor. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na lalampas sa 2% ang inflation rate ng bansa ngayong Oktubre. Sa forecast ay nilabas ng BSP nakasaad na posibleng umabot ang inflation rate sa 1.4% hanggang 2.2%. Sinabi ng BSP na makakaapekto sa inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, gulay at kuryente. Kasama rin sa tinukoy ng BSP na sanhi ng posibleng pagtaas na inflation ng ngayong Oktubre ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Maabatid na noong Martes na itala ng BSP ang bagong all-time low na 59 pesos and 13 centavos na halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Samantala, PNP naghahanda na para sa latag ng seguridad ng ASEAN hosting ng Pilipinas. Narito po report ni Angel Garcia. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang seguridad sa nalalapit na pag-host ng bansa sa ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong sa susunod na taon. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang paghahandang ito ay upang matiyak ang pinakamataas ang tasang kaligtasan at seguridad para sa lahat ng delegado at kalahok sa naturang pagtitipon. Sinabi pa ni Nartates na maaga pa lamang ay nagsimula na sila maghanda at patuloy na ina-update ang kanilang security playbook upang matugunan ang anumang posibleng sitwasyon mula sa trapiko hanggang sa VIP protection. Binigyan din pa ng opisyal na sentro ng paghahanda ang masusing pagsusuri at pag-aayos ang lahat ng umiiral na security protocol upang ito'y umayon sa makabagong banta at natatanging sitwasyon ng ASEAN event. Kasama sa hakbang na ito ay ang malawakang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na magiging maayos, ligtas at matagumpay ang hosting ng bansa. Tiniyak din ni Nartates na prioridad ng PNP ang kaligtasan ng mga delegado, partikular na ang mga banyagang leader at mga bisitang lalahok sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Samantala, nasa South Korea na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Kahapon, pagdating ng Pangulo sa South Korea, dumiretso ito sa Busan upang makipagkita sa Filipino community. Sa kanyang pagharap sa Filipino community, inanunsyo ni Pangulong Marcos na magbubukas ang pamahalaan ng bagong consular office sa Busan, South Korea sa susunod na taon. Layunin ng bagong konsulado na mas mapabilis ang serbisyo at matulungan ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa mga rehiyong malayo sa Seoul. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng gobyerno para palakasin ang proteksyon at serbisyo para sa overseas Filipinos, partikular sa mga nasa Busan at kalapit na probinsya. Tinatayang abot sa mahigit 70,000 katao at 70,000 mga Pilipino sa South Korea, kabilang ang 42,000 na overseas Filipino workers na nasa sektor ng agrikultura, entertainment, pangingisda at household work. 774 Balita Ngayon. Samantala, hinimok ng DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na magsagawa ng comprehensive infrastructure audits sa parehong mga pampubliko at pribadong gusali sa gitna ng banta ng pagtama ng malalakas na lindol. Sa statement na inilabas ng DILG, nakasaad na mahalaga ang pagsasagawa ng assessment sa structural integrity ng mga gusali sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko at mabawasan ang posibilidad na pagkakaroon ng casualty at pagkasira ng mga ari-arian sa oras na tumama ang malakas na lindol. Bukod sa mga pampublikong pasilidad gaya ng mga ospital, paaralan, mga opisina ng gobyerno at mga emergency response centers, inihayag din ng DILG na mahalagang mapabilang din sa audit ang mga pribadong gusali. Kaugnay nito, binuo ng DILG ang Harmonized Infrastructure Audit Tool o HIAT, kasama ang mga structural engineer at civil engineer sa bansa para magsilbing gabay sa pagsusuri ng katatagan ng mga gusali. Sa ngayon, 18 LGU mula sa NCR, Calabarzon at Central Luzon na sakop ng West Valley Fault ang naturuan na kung paano isasagawa ang infrastructure audits. Samantala, DPWH tiniyak sa Senado ang pagsasagawa ng pre-audit sa mga infrastructure projects. Conde Batak sa detalye. Magsasagawa na rin ng pre-audit sa mga road projects ang Department of Public Works and Highways para matukoy kung kailangan na bang kumpunihin ang isang kalsada o hindi pa. Sa ginanap na budget hearing sa ahensya, napuna ni Senator Erwin Tulfo na isa sa nagiging sanhi ng duplication ay ang paulit-ulit na pagbubungkal ng kalsada kahit katatapos lang ng proyekto. Karaniwan anya itong nangyayari sa Region 5 sa Bicol, partikular sa highway papuntang Camarines Sur kung saan palaging sira ang kalsada. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa halip na post-audit ay magkakaroon na rin ng pre-audit ang ahensya sa mga infrastructure projects para maiwasan ang duplication o pag-uulit ng pondo kahit parehong proyekto at lokasyon naman ito. Meron po ba pamamaraan now? Have you already established na control para hindi po maulit ito, particularly with the Commission on Audit sa mga regions or district offices na mai-report? Or two things po na gusto namin gawin ngayon sa bagong administrasyon sa DPWH. Unang-una, yun nga po, yung pre-audit, malaking pong tulong yan, imbes na post-audit lang. At ikalawa, meron kaming kinakraft po ngayon na siguro sa mga ilang linggo, matatapos na, clear guidelines. Kailan ba pwedeng o kailan ba dapat mag-reblock? Tiwala naman si Tulfo sa plano ng kagawaran dahil tila naging common practice na ng nakaraang administrasyon sa DPWH ang pagkukumpuni ng mga kalsada kahit na maayos pa ang mga ito. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Patuloy din nila ang pakikipag-ugnayan ng manning agencies na nag-deploy sa seafarer sa may-ari din ng vessel upang matiyak na ang masusi at tapat na proseso ng investigasyon. Tiniyak din ng DMW na magpapabot sila ng tulong sa naulilang pamilya ng Pinoy seafarer.
Samantala, mga Pilipino dapat maging maingat, alerto at mapagnilay ngayong undas at wellness break. Narito ang report ni Grace Mariano. Hinikayat ni Bagong Henerasyon o BH Party List Representative Robert Nasal ang mamamayang Pilipino na maging maingat, alerto at gamitin ang undas at wellness break para makapagnilay na mabuti. Payo ni Nasal sa mga magbabakasyon, planuhing mabuti ang biyahe upang hindi makaranas ng sobrang pagod at i-check na mabuti ang sasakyan para maiwasan ang aksidente o anumang aberya. At para hindi maging target ng masasamang loob ang bahay ay hinimok ni Nasal ang lahat na huwag i-post agad sa social media accounts ang detalye ng pagpunta sa ibang lugar. Umaasa ang BH Party List na magiging makabuluhan at may positibong idudulot sa bawat isa ang bakasyon ngayong undas. Hangad din ni Nasal na maging daan ang wellness break para makapagpahinga ng husto at makapag-recharge ang mga guro at mga estudyante. Ito si Grace Mariano para sa DW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:49 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Aabot sa 482 million pesos na halaga na mga pekeng damit na may tatak na mga kilalang local at international brands ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, galing sa Bangladesh ang shipment na dumaan sa Singapore bago dinala sa Pilipinas noong Agosto para makaiwas sa profiling system ng ahensya. Sa isinagawang physical examination noong October 9, natuklasan ng mga otoridad na ang laman ng mga container ay mahigit 1,200 na kahon ng peking branded apparel na idineklara bilang medyas. Naglabas ang ahensya ng warrant of seizure and detention noong October 28 laban sa mga shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Intellectual Property Code of the Philippines. Nakadakdang sirain ang mga peking produkto habang sasampahan naman ng mga kasong kriminal ang mga nasa likod ng naturang shipment. 774 News Report. Samantala, tanggap naman tayo ng balita sa labas ng himpilan. APEC Summit 2025 magsisimula na ngayong araw. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Chanel Salazar. Magandang umaga, Chanel. Kung saan gaganapin ang APEC Summit 2025 at ngayong araw nga ay formal na itong sisimulan. Ito yung IMC Media Center sa APEC Summit na sa aking likuran. Diyan mamamalagi yung mga international media delegation para dito sa APEC Summit na dadaluhan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kasabay nito ay magiging abala na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang serye ng mga papupulong at sidelines meeting dito sa APEC Summit. Sa unang araw nga lalahok ang Pangulo sa session ng APEC Economic Leaders Meeting na may temang Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond. Dadalo rin ang Pangulo sa APEC Economic Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. At pagdating naman ng hapon, ito yung medyo highlight na ng event dahil magkakaroon ng special remarks o special na talumpati si Pangulo Marcos sa APEC CEO Summit sa Gyeongju Arts Center. Kasunod dito may kipagpulong ang Pangulo o meron siyang one-on-one bilateral meeting kay South Korean President Lee Jae-myung at tatapusin naman ng Pangulo ang araw sa APEC Economic Leaders Gala Dinner o Gala Night kasama ang iba pang world leaders. Darlene, inaantabayanan nitong APEC Summit dahil iba sa ASEAN Summit. Itong APEC Summit ay nakatuon sa mga usaping pang-ekonomiya, kalakalan at trade sa iba't ibang bansa. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, target niyang mag-uwi ng maraming business pledges at mga investment para sa mga maliliit na negosyo sa Pilipinas at makapagbukas na marami pang pamumuhunan para mas dumami pa yung trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Target din nitong padaliin yung mga kalakalan, yung sistema ng kalakalan, ng trade, yung customs at pag-import ng export ng mga produkto sa mga karatig bansa natin. At inaantabayan na natin yung magiging resulta ng iba't ibang sidelines ni Pangulong Marcos, bilateral meeting niya kay South Korean President at kung meron pa at kung papala rin din kung makakausap niya si Chinese President Xi Jinping. At yan mo.
At yan muna update mula dito sa Gyeongju, South Korea. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Samantala mag-update naman tayo para sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos. Nasa 68 pesos and 46 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 87 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 73 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi October 30. 10, 45, 3, 19, 4, at 13. Kung saan walang nanalo ng 150 million, 230,626 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 3, 28, 8, 7, 41, at 23. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 53 million, 103,612 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, sa paggamit ng teknolohiya, magpapalakas sa pagsisikap ng gobyerno na labanan ang katiwalian sa mga infrastructure projects sa bansa. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Naniniwala ang Department of Science and Technology o DOST na maaaring gamitin ang teknolohiya sa pagsusuri ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa mga potensyal na anomalya. Sa Handa Pilipinas 2025 Visayas Leg, binanggit ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang digital twin technology na ayon sa technology company na IBM ay isang virtual representation ng isang pisikal na bagay o system na gumagamit ng real-time data upang accurate na ipakita ang behavior, performance at mga kondisyon ng real-world counterpart nito. Iprinesentaan niya nila ito sa Department of Budget and Management dahil nagtatampok umano ang naturang teknolohiya ng digital innovation para sa monitoring at evaluation para sa infrastruktura. Paliwanag pa ni Solidum na sa sandaling maaprubahan na ang isang partikular na proyekto, patuloy nila itong imomonitor kahit tapos na ang konstruksyon kung saan maaari niya silang gumamit ng mga satellite at drone at sa pamamagitan ng report ng taong bayan. Ang mga infrastructure project ng pamahalaan, lalo na ang mga may kaugnayan sa flood control, ay binaha ng mga alegasyon ng katiwalian at patuloy na iniimbestigahan ng Kongreso, Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure kung sino ang dapat managot dito. Samantala, una nang inanunsyo ng Office of the Ombudsman, nagagamit ito ng artificial intelligence para tumulong sa investigasyon at pag-uusig sa mga kasong graft and corruption. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya, gayon din na magkaroon ng kamalayan sa nangyayari sa ating bansa hanggat hindi napapanagot ang mga tunay na may sala. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, siyam na restaurants mula sa Pilipinas nakakuha ng Michelin Star rating. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nakagawa na kasaysayan ng siyam na restaurant sa Pilipinas bilang kauna-unahan sa bansa na katanggap ng mga Michelin Star. Nasungkit ng helm na isang fine dining restaurant sa Makati ang 2 Michelin Star rating, habang 8 pang Philippine restaurants ang nakakuha naman ng 1 Michelin Star rating na kinabibilangan ng Asador Alfonso, Celera Gallery by Shal, Hapag, Inato, Casa Palma, Linamnam at Toyo Eatery. Ayon sa Michelin Guide, ang mga nakakuha ng 1 Michelin Star ay nag-aalok ng mataas na kalidad ng pagluluto, habang kinikilala ng 2-star ang mahusay na lutuin na nagkakahalaga ng isang detour, at pinararangalan naman ng hinahanga na 3 stars ang pambihirang kainan na nagkakahalaga ng isang espesyal na paglalakbay. Dahil naman sa prestihiyosong pagkilalang ito, kabilang ng mga restaurant na ito sa mga kilalang restaurant sa mundo,
na kinikilala para sa kanilang natatanging lutuin, mastery of flavors at outstanding dining experience. Samantala, ginawaran din ng Michelin ng 25 restaurant mula sa Pilipinas ng Bib Gourmand distinction na ibinibigay sa mga kainan na nag-aalok ng masarap na pagkain sa tamang halaga, habang 74 na iba pang mga restaurant ang nakalista bilang Michelin selected para sa kanilang dekalidad na pagluluto. Kasunod naman ito isang Michelin Guide tungkol sa mga restaurant sa Pilipinas ang inilabas sa unang pagkakataon. Ang Michelin na nakabase sa France ay isang respetadong otoridad sa gourmet dining na malayang nag-i-inspeksyon sa mga restaurant sa buong mundo sa nakalipas na 125 taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 through Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 31 taong 1964, nanguna sa US Singles Chart ang 1964 song ng American music group na The Supremes na pinamagatang Baby Love. Ang kanta ay sinulat ng songwriter and production team na Holland Dozier Holland o HDH. Tumagal ng 4 na linggo sa number 1 spot sa US Singles Chart ang Baby Love na ikalimang magkakasunod na awitin ng grupo na nanguna sa naturang music chart. Nirelease ito noong September 17, 1964 sa ilalim ng Motown Records. Bahagi ang awitin na ikalawang studio album ng The Supremes na may titulong Where Did Our Love Go? Ang Baby Love ay naging nominado sa 1965 Grammy Awards bilang Best Rhythm and Blues Recording. Ikinonsidera din ang Baby Love ng The Supremes bilang isa sa pinakapopular na kanta noong late 20th century at naranggo sa ika-324 na pwesto sa listahan ng Rolling Stone magazine na 500 greatest songs of all time. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, lumang public toilet sa United Kingdom, ginawang hotel. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyose. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nagsisilbing atraksyon ngayon sa mga turista ang isang hotel sa Oxford, United Kingdom na dati palang naging public toilet sa loob ng mahigit 100 taon. Ayon sa ulat na yun, noong 1895, ang The Netty sa panahon ng pamumuno ni Queen Victoria. Nagsilbi itong men's public restroom sa loob ng mahabang panahon hanggang sa isara ito noong 2008 dahil safety concerns. Sa loob ng 11 years ay nanatiling abandonado ang public toilet hanggang sa isang negosyo ang nagka-interest dito at binigyan ng bagong buhay at isinailalim sa extensive renovation. Taong 2019 nang buksan muli sa publiko ang The Netty, pero hindi na bilang isang public toilet kundi isa ng hotel. Itinuturing din ang Netty bilang pinakamaliit na hotel dahil nag-aalok lamang ito ng hanggang 2 unit na nagkakahalaga ng 170 pounds, umahigit 13,000 pesos bawat gabi. Wala itong reception, restaurant o room service, ngunit may access sa mga bisita sa isang helpline para sa anumang tulong na kanilang kailangan. Ayun. O, tulad dito ang dating CR, no? Ngayon ay isa ng hotel. Kung may alin tulad ito sa buhay natin, minsan tayo na sa ibaba, baka bukas na sa ibabaw naman. Ano? Ganun lang ang buhay. Hindi tayo habang buhay na nasa pangit na kalagayan. Basta tayo ay maniwala lamang, no? Nagaganda ang ating buhay at kapalaran sa tulong ng ating mahal na Diyos. Okay? Ako, si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba.
At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko lang kung ano ba ang pag-uusapan natin ngayong Biyernes ng umaga. Paano kayo nag-move on sa pagdadalamhati mula sa pagpanaw ng inyong mahal sa buhay? So ito, Kenny, no? Mahirap na usapin ito, yung pag-move on sa pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay. So yan po yung ating pag-uusapan. Ano po yung mga ginawa ninyo para po kayo ay maka-move on sa pagkawala ng inyong mahal sa buhay? Diba? Oo. It takes time kasi. Correct, oo. Tsaka hindi tayo pantay-pantay ng timeline. Yung iba, mabilis maka-move on. Yung iba, it takes years, diba? Para maka-move forward doon sa pagdadalamhati na kanilang naranasan. So yung mga kanyusik, ang ating pong tatalakayin ngayong araw po ng Biyernes, October 31, 2025. Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, October 31, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 55 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:04 ng umaga.